ayun, nagkasakit po ako. Akala ko ano lang yun noon, lagnat, ganyan. Pero dumalaw yung isang kaibigan ko, sabi niya, bakit iba na yung kulay mo? Ayun pala, yung pigsa sa atay ko, ano pala, pumutok na pala. Pati pala baga ko, infected na siya. After ng operation, kasi sa isang buwan ba na nakaratay ka, talagang grabe ang panalangin ko. Tapos yung mga teaching talaga ni Brother Eddie tungkol sa healing, kung anong sinasabi niya, 'di ba? Kung ikaw ay may pananampalataya, 'di ba ganun si Brother Eddie Cabold mag-preach. Bumangon ka sa kaligay, sabihin mo sa mga latay ni Jesus, ako ay gumaling na. Di ako naman po bilang ayun naririnig ko ba dahil doon na lang ako maasay sa salita ng Panginoon. Ina-actualize ko po yung faith ko. He is able to do, 'di ba? Exceedingly abundantly, higit pa sa aking inaasahan, ay dinadalangin sa Lord. Alam kong kayang-kaya niya akong pagalingin at willing niya talaga na pagalingin ka. Nung tinanggap mo ang Panginoong Jesus bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas, kasama na yun, kagalingan, pagpapala. Naranasan ko yun. Nung gumaling ako, eto na ngayon yung bill ko sa hospital. Umabot ng ₱250,000. Sabi ko sa Lord, Panginoon, kung ang hininga ko nga, ibinalik mo di ba? Sabi ko, ano pa kaya ako itong ₱250,000? Kayang-kaya mo ka kung i-provide ito sa akin. So, nasustain ang pangangailangan ko hanggang lumabas ako sa hospital. Pag tinayuan ko yung Philippians 4:19, and my God shall supply all my needs according to glorious riches in Christ Jesus. After po sa mga himala na ginawa ng Diyos sa buhay ko, ito naman po yung ginawa ng Diyos sa aking pamilya. Noong September 2021, kasagsagan ng COVID, ang aking pamilya ay nag-positive sila ng COVID. Ang father at mother ko, nandun sa Isabela. Kami naman, nandito sa Maynila. At ang tanging namin sa mag-usap through cellphone, nagbi-video call kami. At nung nakita kong parang iba na yung kalagayan nila, mas lalo yung father ko. Minabuti kong umuwi dahil hindi na nga siya makasalita. Tapos pagdating pa namin doon, kinukuha sa akin, dadalhin nila sa ICU. Pero ang tinatayuan ko naman salita ng Diyos sa Mark 11:24 na, I tell you the truth, whatsoever you desire when you pray, believe that you have received and you shall have them. So Panginoon, sabi ko kahit anong mangyari, alam ko Panginoon, pag-uwi pa lang namin sa Isabela, yung kagalingan natanggap na namin. Tapos nakikinig ako sa teaching ni Brother Eddie na God's willingness to heal. Na sinabi mo, Lord, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may magagawa ka ngayon sa kalagayan ng father ko. Kaya sabi ko, Lord, samahan mo ako dito dahil kung hindi mo ako sasamahan, maaaring mamatay kaming tatlo, diba? Pero talagang napakabuti ang Panginoon. Habang lumala lang kalagayan ng aking ama na nasa hospital, hindi ko yung tinitignan. Nakafocus lang ako sa Lord na sabi niya, fix your eyes unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Nagulat na lang ako, sabi niya, nawala na yung sakit ng ulo ko. Sabi niya gano'n, yung pati yung hapdi ng puso ko, sakit sa tiyan ko, sabi niya, nawala na lahat. Talagang grabe nga ang ginawa ng Diyos, pinagaling kami, pinagpalay, sinuplay niya yung pambayad sa mga hospital, di ba? Talaga complete healing ba yung nangyari sa kanya. Kaya po riyan ng Panginoon, dahil kami lahat doon, walang namatay. Lahat sila gumaling dahil sa biyaya ng Panginoon. Napagtagumpayan ba namin yung napakalaking hamon ba ng buhay na hinaharap po namin. Kaya sabi ko, hindi ka talaga magiging talunan na Kristiyano kung ganun ka ba. Yung mga salita ni Lord na naririnig mo through YouTube channel, sa mga teaching sa church, di ba? Na ang gaganda ng mga teaching. Talagang tinatayuan ko yun. At hindi ka sinungaling na Diyos, Lord. Tapat ka. Nanangako na kung magtiwala ko sa iyo, sabi ko, hindi mo ako ipapaya at pababayaan sa lugar na to. Ngayon po, 77 years old na po ang daddy ko. Normal na siya. Nakakalakad. Nagpa-check up siya. Normal naman yung heart niya. Lahat-lahat normal. Kaya talagang miracle yung nangyari sa buhay nila. Wala silang maintenance sa ganong edad. Kaya talagang napakabuti ang Diyos. Pag nangako siya talaga, tinutupad at tinutupad niya ito.
Ako po si Vilma Balisi, nakatanggap ng maraming himala ng Panginoon. Posible ang kagalingan, posible ang revival.